much only I for you. For you. I'm in a relationship with all my bitches. I need a customer, but fuck I need. Where kayo punta, guys? Hindi niyo ba alam? Ali. Ito. Talaga ba? Talaga ba? Talaga ba? Talaga ba? Talaga ba? Anh lớn như đâu? Anh nữa ở người nữa. Chị nữa ông cùng nhau anh điểm đâu? Có là ba lý nữa không? Mà là các bạn điểm đâu? Nói điểm đâu anh nghĩ là sao các bạn cũng mất số anh. Không có sập này mới anh được. Balik ka sa kayo mag-Carla, let's go! Ang memo ay isang paraan ng komunikasyon sa loob ng samahan para sa pagpapadala ng impormasyon sa pagsulat. Sa memo nakasaad ang pakay o layunin ng gagawing meeting. Ito ay isang mahalagang gagamitan ng komunikasyon sa negosyo upang maihatid ang isang partikular na impormasyon sa maraming mga individual na nagtatrabaho sa kariyong samahan. Ngunit ang memorandum ay hindi lamang para sa negosyo, maaari din ito sa pag-aaral at sa iba pang mga sitwasyon. Merong tatlong uri ng memorandum ayon sa layunin. Ang una ay memorandum ng kahilingan, memorandum ng kabatiran, at memorandum ng pagtugon. Ang memorandum ng kahilingan ay isang uri ng formal na pagsusulat kung saan ito ay isang hiling o tugon na nais mong ipaabot sa taong may binabahala. Ang memorandum ng kahilingan ay isang kasulatan kung saan ito ay nagbibigay ng isang impormasyon o layunin para sa isang meeting o pagpupulong. So naman po! Ang memorandum ng pagtugon ay isinulat ng isang profesional bilang tugon sa dati at natapos na formal na pag-uusap o pagpupulong. Mana! Ang memorandum ay may pitong bahagi. Ang una ay ang uluhan o sa Ingles ay heading. Dito nakapaloob ang salitang memorandum. At dito rin nakasaad kung saan patungkol ang iyong memorandum. At ang pangalawa naman ay para sa o sa Ingles ay to. Dito nakasaad kung saan mo ito ipapadala ang iyong sinulat na memorandum. At ang pangatlo naman ay mula kay sa Ingles ay from. Dito nakasaad ang pangalan kung sino ang nagsusulat ng memorandum. Ang pang-apat ay petsa o sa Ingles ay date. Ito ang petsa kung kailan isinulat ang memorandum. Ang ikalimang bahagi ng memorandum ay ang paksa o subject. Ang kahulugan nito ay ang maikling nilalaman o maikling pahayag tungkol sa iyong memorandum. Ang ika-6 at ika-7 bahagi ng memorandum ay ang katawan o body at ang pagkapito naman ang landa at pangalan. Ang ibig sabihin ng katawan o body ang pangunahing mensahe o impormasyon ng iyong memorandum. Ang pagkapito naman ay ang landa at pangalan. Dito napapatunay kung sino ang nagpapadala ng iyong memorandum sa pamamagitan ng kanilang firma. Laging makatandaan na ang memo ay hindi isang liham.
had to let you know you're